Yon. Oy, mga ka-GP Natics, Marcoleta! Sa wakas, mga kababayan, ang COMELEC po ay maglalabas na ng kanilang finality, mga ka-GP Natics, single po sa SALN at sa SOSE, hindi po, sa SOSE ni Marcoleta. Hahatulan na po siya sa Miyerkules. Mga kababayan, goodbye na ba si Marcoleta? Paano na po etong si Sara, mga kababayan, kapag nakulong at natanggal si Marcoleta bilang mga kababayan, isang senador at napatawan pa ito ng perpetual disqualification pag nagkataon. Ano po ang mangyayari, mga ka-GP Natics, sa kanya? O, ito po ang balita hinggil sa bagay na yan. Grabe naman delay ng ano natin. Ito po mga ka-GP Natics. Ayon po dito sa balita na ito ng Panay News, the Commission on Election or COMELEC will release a decision involving the May 2025 Statement of Contributions and Expenditures or SOSE of Senator Rodante Marcoleta on Wednesday. Mga kababayan, medyo mainit yung nangyaring balitaktakan daw sa nangyari dyan sa NBank, mga ka-GP Natics. Ngayong Miyerkules, asahan na magkakaroon ng desisyon ang komisyon. Okay? Sana man lang pabor sa taong bayan, hindi sana pabor kay Marcoleta. Dahil malinaw na maliwanag, mga ka-GP Natics, ang kanyang mga binitawang statement sa kanyang sariling network, mga ka-GP Natics, sa ganang mamamayan, di ba? Na inamin niya po dito na kung saan po sinasabi, mga kababayan, na siya po ay binigyan talaga naman tumanggap ng kanyang contribution, okay, para sa kanyang kampanya. Subalit datapwat ito ay hindi po inilagay, mga kababayan, sa kanyang SOSE. Dahil ito daw po ang hiling ng mga kaibigan niya na nagbigay po ng pera sa kanya. Na kung saan naman ay nakapaloob naman doon dahil siya po ay isang kongresista at that time, ito ay pasok sa indirect bribery, mga kababayan. So earlier this week, COMELEC said it is encountering complication in handling the case involving Marcoleta after the Office of the Ombudsman referred a related complaint questioning both his SOSE and SALN. Yung SOSE po, mga kababayan, yan ang hawak lang ng COMELEC. Ang SALN naman po, mga ka-GP Natics, ay ibang usapin ito. Kaya lang, mga kababayan, dahil nga po yung SOSE ni Marcoleta is actually, okay, ito po ay napag-alaman natin, ito po ay nalantad dahil po doon sa paglabas ng SALN ng mga public official. Na kung saan noon po, nung panahon ni Samuel Martires, ay pinahirapan ang paglalabas po ng SALN. Hindi po tayo makapagkaroon ng access, mga kababayan, dahil nga po doon sa executive order, diba, na inilabas ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bawal po makita, bawal maging public. Pwede lang natin ma-access, mga kababayan, ang SALN kapag, okay, meron pong tinatawag na pagpayag ang involving person. Diba? Kung pumayag po yung iniimbestigahan, mga ka-GP Natics, saka lang po ito mabubuksan. Kung may tinatago ka, bakit ka naman papayag na buksan ito? Yun ang problema. Diba? Pero nung pagkaupo nitong si Boying Rimulya, mga ka-GP Natics, yan ay na-reverse, nabaliktad. Okay? Nabaliktad yan. Ngayon, ay mga kababayan, dahil ang SOSE naman ay yan ay nakapubliko, ang SALN lang ang hindi. Pero nung umupo si Boying Rimulya, napadali ang buhay, mga kababayan. Inilabas ang SALN ni Marcoleta at ang kanya pong kabuuan ng SALN ay lumalabas lamang
na 51,965,559. Pero ang kanyang expenditure, mga kababayan, ay umabot ng 139.9 million. Kaya nagtataka tayo. Nagtataka ang marami. Binalita yan ng bilyonaryo nung unang-una kasi sabi nila, teka lang, 51 million lang ang iyong salin. 139 million ang iyong expenditure. Pero wala kang dineclare sa SOSE. Kaya ngayon, mga kababayan, ito ay inimbestigahan at naungkat ang itinatago, mga ka-GPnatics. Kasi kung mananatili pa rin si Martires, nananatili pa rin si Duterte sa kanyang pwesto, wala po, hindi po tayo mabibigyan ng pagkakataon para mailantad yung mga tinatago ng mga public official na kagaya ni Marcoleta. 'Di ba? So sana po, pagdating ng oras na yan, pagdating ng Miyerkules, mga kababayan, talagang magbabay na si Marcoleta. Magtataka tayo, mga kababayan, or malulungkot po pala tayo kapag ang finality ng resolution na ilalabas ng COMELEC ay acquitted si Marcoleta, alam nyo na. Diba? Alam nyo na kapag ganyan na nangyari, mga ka-GPnatics. At hindi basta-basta pwede tayo pumayag. Dapat po ito ay iakyat din sa Supreme Court kapag nagkataon. Kapag ang COMELEC ay naglabas ng finality na pabor kay Marcoleta na hindi po siya, mga kababayan, matatanggal, hindi mapaparusahan o kaya hindi man lang ito tawag dito, matatanggal sa pagiging senador. Nako ha, talaga may nangyayari dyan. May nangyayaring bayaran at may nangyayari sigurado, mga kababayan, yung tinatawag po natin na utang na loob. Ha? Dahil alam naman natin, etong si George Garcia, ang campaign manager, tawag dito, campaign lawyer nitong si Marcoleta, mga kababayan, way back then. Oh. Kapag napatunayan na may anomalya kay Marcoleta at makulong siya, yun na ang pagkakataon na makita ang buhok niya ay wig kasi di na siya mahihirapang kalbuhin. May point. Diba? Sabi ni Jamer Nova, alam na, nakakumulekta nang di maganda ang Comelec. Oh, ang ganda ng name ni Marcoleta. May hina kasi ang utak, banat ng banat sa isang PNP General, si Sen Lacson. Sinabihan na niya ng stop, ayaw pa rin mag-dribble. Ayan, tuloy, shoot ka tuloy sa balde. Kaya lang, mga ka-GPnatics, medyo, hindi ko alam ang naiisip ko talaga sa bagay na to ngayon. Kung naging matindi man ang bangayan or debate sa NBank nitong bagay na to, palagay ko papabor pa rin kay Marcoleta eh. Hindi ito magbababay. Ewan ko lang, ayun lang ang naiisip ko. Kasi palagay ko gagawa to ng paraan. Kasi mayroong sinabi si Ping Lacson, mga ka-GPnatics eh, na naghanap nga ito ng tao na magpapanggap na siya yung nagbigay, mga kababayan, or siya yung nag-donate ng pera para sa kanyang kandidatura. 'Di ba? Kung kayang gawin 'yun ni Marcoleta, mga ka-GPnatics, kaya niya rin magbayad dito sa mga COMELEC chair. 'Di ba? Sa mga tao ng COMELEC. Oh, at isa pa, mga ka-GPnatics, lumalabas din na si Marcoleta ay merong ding papel doon sa mabilis na pagkaka-approve ng appointment nitong si Manuel Bunoan. 'Di ba? Noong November 22, 2025. So therefore, kung kaya niyang gawin 'yon, kung kaya niyang gawin 'yon kung totoo 'yon, mga kababayan, madali lang magmanipulate para kay Marcoleta. Papatakbuhin niya at pagagapangin ang pera, sigurado. Oh. Pero again, dahil hindi pa natin naririnig yung resulta ng resolusyon at finality nun, mga ka-GPnatics, tayo ay umaasa pa rin naman na tayo po ay talagang ma-deserve po yung justice
dapat ma-implement ng tama, mapagdesisyon ng tama ang ang pagpapasya hinggil sa kaso ni Marcoleta na inamin naman talaga niya. Sabi ni Rani Sierra, gagalaw na naman ang pera ng INC. Shoutout Joy Ogawa ng Nagoya, Japan. Shoutout po sa inyo dyan. Kamusta? Malamig ba dyan sa inyo sa Japan ngayon? Dito kasi mga kababayan, sa Aurora daw malamig, sa Vizcaya sabi ni Rani Sierra parang sobrang lamig din daw ngayon, no? Pag kung hindi makasuhan ng COMELEC si Miral Coleta, parang kay Quezon lang. Nako. Yan ang mahirap, 'di ba? Yan ang mahirap. Ano bang ano bang mga pwede nating gawin kapag ganyan na nangyari? Walang ibang paraan kung hindi akyat sa sa Supreme Court. Sa Supreme Court lang mga ka-GP Natics. Money is the ultimate vice in this world, sabi ni Ma'am Elizabeth Napisa. Hay nako, mga ka-GP Natics. Nakakapanlumo kapag yun ang nangyari. Pero dapat maging positive tayo, no? Kaya lang kung sa iisipin natin, sabi ni Ping Lacson, matagal na nga dapat lumabas yan eh. Pero bakit pinatatagal nila George Garcia? 'Di ba? Dinidribble pa. So mga kababayan, doon pag sinabing justice delay o justice denied. So parang ang dating sa akin yan, ginawan nila ng paraan para ito po ay mapawalang sala, 'di ba? Na po, siya po ay makatakas dito sa mga akusasyon laban sa kanya. Na siya naman mismo na nanggaling sa kanyang bunganga, siya ang nagpahamak sa kanyang sarili, bakit hindi gamitin yun ng COMELEC? 'Di ba, Mama Trigger Woman? Ay, talaga, frost ngayon sa Mountain Province. Opo. Ingat-ingat mga kababayan yung mga mahihina na yung mga likod dyan, yung mga baga. Malamig pa din dito sa Japan pero papasok na ang spring. It's cherry blossoms coming. Oy, sarap yan. Sana one day makarating din ako dyan sa Japan, mga kababayan. Ipon muna ako. Ipon muna ako. Kala ko nga nung last year makakarating na ako dyan sa Japan, mga ka-GP Natics. Kaya lang, wala hindi nangyari kasi kinapus. 'Di ba? At saka yung passport ko, hindi ko pa nare-renew. Okay? So, ayan mga kababayan, maraming salamat po at magandang gabi. Magkita-kita po muli tayo bukas. Ito po ang inyong abang lingkod, JNK mga kababayan. Bye for now. Thank you. Correct, Sir Leo, kung si Boy Quezon nakaligtas, hindi malayong iligtas din ng